ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang at gwapo ang mga nakatutok ngayon sa Dos Kumpanyera sa DZRH. Magandang gabi rin po. Dahil ito na ang kasama ang isa pang magandang host ninyo. Ayan. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Sa ngalan po ng aking kapartner, Attorney Rina Seco. Ito po ang Dos Kumpanyeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama po tayo. Kamusta na po ang inyong mga pakiramdam? Kamusta na po yung mga kakabawi lang po sa sakit? Kamusta yung mga inuubo ngayon, sinisipon, tinatrangkaso? Ingat-ingat, medyo viral ngayon, especially po sa mga kabataan, yung mga bata po, no? Na syempre pag face-to-face na, andyan na rin po, face-to-face na rin po ang mga virus sa paligid. At ito yung time na kung saan yung mga anak natin ay nag-a-adapt pa lang, no? Dahil because of the pandemic, online learning system. So ngayon, no, face-to-face, eto na, no? Pampalakas ng immune system. Drink a lot of water and of course, yung kain po ng maraming vegetable and fruits. And of course, rest, pahinga po, no? Importante yan. Napakaganda po ng talakayan natin ngayon dahil pag-uusapan po natin ay tungkol sa donasyon. Yung mga, pag nagbibigay ka, sa'yo na to. Ayan. Tapos wala kang hinihinging kapalit. So, ang tawag dyan ay donasyon. Kapag, halimbawa naman, may binigay ka tapos may kapalit na pera, bentahan ng tawag po dyan. Ano po? Paano naman po kapag halimbawa palit na lang tayo neto, sa'yo na to, akin na yan. Sa'yo na tong sapatos ko, akin na yan tsinelas mo. Ang tawag daw dyan ay barter. Ayan. Ang tanong, paano kapag halimbawa, sa'yo na lang tong asawa ko. Pwede ba yun? I-donate yung mister na pasaway? O kaya yung misis na bungangera? Donasyon, ha? Kung pwede daw ba i-donate yung mga misis o mister na mga pasaway at bungangera, sabi ng ating texter dito. Paano naman po kapag halimbawa gusto mong i-donate ang iyong mga organ sa katawan? Pwede po ba yon? Diba? So, yan ang pag-uusapan po natin ngayon kasi ang topic po natin ngayon, no, kailan po nagiging ganap ang donasyon sa iba. Ayan, lalo na sa mga maraming mga properties, mga ari-arian, hashtag, sana all. Maraming mga ari-arian, tsaka mga properties na pwedeng ipamigay lang. Kailan ba pwedeng mag-donate? Sino-sino bang pwedeng mag-donate? Kasi may times din po na ipinagbabawal ang donasyon, alam niyo po ba? Ano ang mga instance kung kailan ipinagbabawal po na mag-donate ka ng mag-donate? Donate ka ng donate, wala nang natira sa'yo. Donate ka ng donate, nagtatago ka pala sa mga pinagkakautangan mo. Donate ka ng donate, doon pala sa mistress mo o kaya sa paramour mo. So marami pong pag-uusapan ngayong gabi about sa donasyon. So kayo po ba ay nakaranas na makatanggap ng condominium o kaya naman po ng sasakyan, mga alahas, lupa, ayan, na dinonate sa inyo ng inyong kamag-anak, kakilala, kaibigan, mga magulang. Sarap naman talaga nung may natatanggap na donasyon. At pwede bang tumanggi
yung halimbawa tatanggap po ng donasyon, pwede ba siyang magsabi na, ay, ayoko tanggapin ang donasyon na yan. Taray, juicy pa, di ba? Pero may chance po ba na sabihin niya na, ayokong tanggapin yung donation na yan, sakit lang sa ulo yan. Siya po ba ay mapipilit? Akala nyo lahat ng donasyon, hayahay ang buhay. Meron iba na pahirap sa buhay. So yan po ang pag-uusapan po natin. At syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating Malakas on Air. Mamimigay pa rin po tayo ng dalawang tig 500 pesos. 2 winners po ngayong gabi. Sagutin lang po ang katanungan. Ano ang tawag sa malayang pagbibigay ng isang bagay o karapatan ng isang tao nang walang hinihinging bayad o kaya kapalit na pabor? Sige nga, napakalalim ng Tagalog ko. Matas ako sa Filipino nung nag-aaral po ako. Ang grade ko doon, mga 88, 88. So again, sa ating Malakas Online promo, ano ang tawag sa malayang pagbibigay ng isang bagay o karapatan na ng isang tao nang walang hinihingi pong bayad o kaya kapalit na pabor? Kayo po, ang gagawin nyo po ay pumunta sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kayo sasagot. Make sure na naka-like, follow, share, and of course, i-screenshot nyo na rin po para madaling makita na na-share pala ninyo ang ating Facebook Live. Dahil itong programang ito naman po ay legal education, kaunting kaalaman po para sa mga kababayan natin tungkol sa batas. Ayan. Mga basic lang naman po ito dahil again, sa bawat sirkumstansya, sa bawat problema, iba-iba po yan. Kailangan pa rin po ng syempre, advice mula sa isang abogado na inyong personal na nakita, tapos personal na pinakita ang mga dokumentong hawak ninyo. So ito naman po ay basic legal education lamang po, programang edukasyon para sa mga kababayan natin. Ayan, na gustong mag-donate. Kaway-kaway sa mga sa mga gustong makatanggap ng donation. At ganoon din po sa mga taong tatanggap ng donasyon. Dos Compañeras. So simulan po natin yung tinatawag natin na donasyon, Pag sa law school laging sinasabi, donation, ano ba yung dalawang kinds ng donation, yung sinatawag natin na mortis causa at saka yung inter vivos. Ang hirap sa uluhin, mortis causa, inter vivos. Pag sinabi lang naman po kasi na inter vivos, donation inter vivos, ito po yung nag-donate ka na buhay po, buhay pa si donor and donee. Ayan, magte-take effect habang buhay po si donor. Pero ang donation mortis causa naman po, ito naman po ay nagte-take effect kapag namatay na po yung donor. Ayan. So, ibig sabihin, magdo-donate siya, pag namatay siya, yung property na ito, mapupunta kay ganito. So, parang, nasa nature siya ng, parang will, Tapos, dyan po yung rules on succession. So, dati po, ang ginagawa ng mga iba, mga mauutak. So, imbis na dati, yung halimbawa, mga kamag-anak, anak nila, deed of sale ang gagawin para mas makatipid. Diba? Kahit ng totoo, dinonate naman talaga. So, magkakaiba po kasi before yung rate, kapag ikaw po ay nag-execute ng deed of sale tsaka deed of donation. Pero ngayon po, ang tax implication po yan, magbenta ka man po, deed of sale, mag-donate ka man po, at ganun pa rin po, walang takas, 6% po, ayan, ayon sa ating train law. Dos Compañeras. So, ibig sabihin may babayaran pa rin po. Alang takas po yan. So, sabi nga nila, dalawa lang ang hindi mo matatakasan sa buong mundo. Una, ang kamatayan. Pangalawa, ang BIR. Tama po ba yun? Magandang gabi sa mga nakikinig sa atin ngayon sa mga Bureau of Internal Revenue. Mga napakasisipag. Napakasisipag maningil. Ayan, sa mga hindi pa nagbabayad, malapit na ba yung 1701 Q? Deadline na ba? Tsaka yung, at sa 25th pa naman yung yung
yung mga percentage tax. No, dami natin binabayaran, no? Pero ganun talaga, no? Ang syempre, lifeblood of the government, yung taxes po ay kailangan bayaran po yan. So, yan po hindi natin matatakasan. So, yan na po, no? Donation, intervivos kapag ito po ay nagtitake effect during the lifetime ng donor tsaka donee, buhay sila. At ang mortis causa naman po, ito po ay nagtitake effect kapag namatay na po yung donor. At again, pag sinasabi nating donasyon, no? Ito po yung act of liberty, no? Yung kalayaan po ng isang tao na mag-dispose ng walang hinihinging kapalit, di ba? At walang hinihinging pabor sa iba. At kung saan, yung donee po, no? Yung tatanggap ng donasyon. O, makinig mabuti, importante to. Yung tatanggap ng donasyon kapag donation inter vivos during the lifetime of the donor and the donee, kailangan po tanggapin po ng donee o yung tatanggap ng donasyon yung ibibigay sa kanya. Kasi, again, sabi ko sa inyo, pwede po, may chance po na kung ayaw nung donee o yung tatanggap ng donasyon, doon sa i-donate sa kanya dahil feeling niya problema lang ito, hindi po siya mapipilit. So, importante po na merong tinatawag na acceptance o yung pagtanggap. Dos Compañeras. Walang sapilitan to. Kung binigay sa'yo, kung ayaw mong tanggapin, hindi ka rin mapipilit. Tama, di ba? I-donate sa'yo, bahay. Yung pala, may haunted house pala yun. May mumu. Naniniwala ka, may mumu, ayaw mong tanggapin. Walang makakapigil sa'yo. Yun ang paniniwala mo So, walang sapilitan. So, again, importante po yung acceptance na ito ay voluntaryong tinatanggap din po ng donee o yung tatanggap ng donasyon. At again po, no, kailan po ba ang perfection? No? May tinatawag tayong perfection, no, ng donation. Kailan po ba nagiging perfecto o ganap ang isang donasyon? Kasi kapag halimbawa binigay yung isang property, no? Halimbawa lang naman po lupa binigay sa kakilala. Pag binigay ko na po ba, nagawa ko ng deed of donation, perfected na po ba yun? Perfected na po ba yun? O kaya ganap na po ba yun? And the answer is no, hindi pa po. Again, nagiging ganap po o perfected ang donation kapag halimbawa po ay ito po ay nalaman ng tatanggap at ito po ay kanyang tinanggap. Doon lang nagiging perfect ang donation. Okay? So, it doesn't mean na perfect ang donation kapag gusto ko lang ibigay kung kanino yung aking property. Kapag hindi niya po nalaman at hindi niya tinanggap, hindi po perfected ang donation. Perfected lamang po ang donation, ganap lamang ang donasyon, complete na ang donation kapag nalaman po ng tatanggap at siya po ay pumayag, inaccept na ang donasyon ay magiging kanya. O, di ba? Dos Compañeras. Okay, ang tanong, no, Attorney Cam, pwede ba ako mag-donate kung hindi naman ako may-ari? Halimbawa po, no, may mga iba po kasi dyan. Hindi naman niya pag-aari. Uy, friend, i-donate ko sa itong lupa na to na nakikita ko na bibilhin ko balang araw para sa iyo na to. Sa'yo na to. Tanggapin mo na yung donasyon. Tama po ba yon? Of course not. So kung ikaw po ay magdo-donate, kailangan meron ka pong kakayahan na mag-dispose. Ibig sabihin may kalayaan ka na magbigay yung property, no? Ibig sabihin ikaw ang may-ari. So you have a liberty to dispose the property. So ibig sabihin kung hindi ka may-ari, wala kang kakayahang mag-donate. Huwag kang ganun. Tsaka hindi lang yun pag halimbawa, may mga iba po kasi na buhay pa ang magulang, yung mga anak, talagang excited na mapunta sa kanila yung property, na hindi pa nga naililipat sa kanila ang pangalan, gusto na nilang i-donate sa kanilang mapapang-asawa, sa kanilang mga anak, di ba? O anak itong property ng magulang ko,
idodonate ko na sa panganay natin. Itong house and lot na to ng magulang ko, idodonate ko na sa'yo. Sa'yo na yan. Pag tanda mo, diyan ka titira. Pwede ba yon? Siyempre hindi. Hindi po pwede, Ekis. Ha? Hindi po pwede. Kasi wala ka pang karapatan dahil ang karapatan mo na magmana ay magte-take effect lang kapag halimbawa namatay na ang iyong mga magulang, no? So kung mag-isa ka lang na anak, swerte mo. Pero kung halimbawang marami kayo, hindi lang ikaw may-ari niyan, hindi lang ikaw, kundi kayo magkakapatid. So ganun po, no? Wala kang K, wala kang karapatan, at K, kalayaan na mag-donate ng isang property na hindi mo pag-aari. Dos Compañeras. Ang dami nyo na talaga natutunan, ha? First, pa lang tayo? First bugso ng damdamin ng donasyon. Sa mga nagtatanong, Attorney Cam, paano yung mister ko napasaway, tsaka yung misis ko na bungangera, pwede bang i-donate? Of course not. Di mo pwedeng i-donate yan, no? Kayo naman, dapat for richer and for poor, in sickness and in health. Di ba? Dapat kayong dalawang magkasama. Ayan na. Mga message dito yung ating mga kababayan. Ayan. For richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ayan, batiin lang natin yung mga unang-unang nag-message sa atin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Ganon din po, no? Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin sa YouTube. Hanapin nyo naman po kami, DZRH TV 4K live stream, at sa DZRH News Television sa Facebook, at syempre sa DZRH News. Okay. Paspentino. Ayan, magandang gabi. JC Fernandez, Daniel Leaguno. Magandang gabi po. Ricardo Yang. Ganon din po si De Vera Estoles Macoy, Abigail Enriquez, Josie Villamor. Good evening po sa inyo. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala dyan. Lamang po kayo. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina ang nakakasama nyo dito po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Usapang donasyon sa mga nakaka-LL, nakakaluwag-luwag dyan. Kung kayo po'y magdodonate, it's your time to shine. Sa mga tatanggap naman ng donasyon, hashtag sana all. Lahat tayo makatanggap ng donasyon. Libre lang, walang bayad. Except for the, of course, tax, no? Tax implication na 6%. So, ang tanong po natin, no, kung kailan nagiging ganap ang donasyon sa iba, again, magiging perpekto po siya, magiging ganap po siya kapag nalaman na po, no, ng tatanggap na siya ay makakatanggap ng donasyon at ito po ay kanyang itinatanggap o meron tinatawag na acceptance. Pag wala po noon, hindi po perpekto o ganap ang isang donasyon. Importante po kasi yon dahil maaari pong tumanggi ang isang tatanggap ng donasyon kung hindi niya feel, kung hindi niya gusto yung idodonate sa kanya. Okay? Sa ating malakas online promo naman, ano ang tawag sa malayang pagbibigay ng isang bagay o karapatan ng isang tao, karapatan ng isang tao na walang hinihinging bayad o kapalit na pabor? Malayang pagbibigay, walang hinihinging bayad o pabor. Siyempre, di ba? Donation! Sagot po kayo ha. Punta po kayo sa may DZRH Dos Compañeras Facebook page. Mag-click kayo ng message. At doon ko po mamaya titignan kung sino yung mga nag-like, follow, and share at yung mga may tamang kasagutan. So pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa donasyon, kailan siya nagiging perpekto, sino ba ang pwedeng magbigay ng donasyon, at ano ba ang mga requisite, no, yung ng donation, no? Unang-una, sinabi natin kanina, dapat po yung donor, yung magbibigay, merong capacity na magbigay ng donasyon. So, ibig sabihin, meron siyang kalayaan, karapatan, at siya ang may-ari ng isang property na ibibigay niya sa iba. Ang hirap yung pinag-usapan natin kanina, 'di ba, no? Puro lang salita, no? Dahil ine-expect mamanahin sa magulang, idodonate niya sa iba, sa kanyang mga anak, ano? Hindi po pwede 'yon. And of course, yung mga nakikita mo to, friend, bibiling ko to.
ay didonate ko sa'yo. Ay, hindi po pwedeng perfected yun. Kahit tanggapin niya. Dahil, hindi pa naman siya ang may-ari. Okay? Ano pa lang yun? Usapan sa hangin. Pero kung nabili niya, o di remind mo siya, friend, remind kita ha. Kung na yung owner dun sa dun sa property na tinuturo mo before. Di ba naalala mo nung lasing ka? Sabi mo sa akin mo yan ibibigay, idodonate. Baka naman. #baka naman. Okay. Pangalawa, no, requisite ng donation ay dapat po, meron pong intensyon na mag-donate ang isang tao, no? So, yung intention niya na ibigay willingly, voluntarily, ang isang property sa isang tao, no? Nandoon po. Meron din po kailangan na delivery, no? Halimbawa, no? Kung titulo ng lupa, di ba? Property, so bibigyan niya yung titulo ng lupa with a deed of donation, no? Na document. So, pwede rin po yun. And of course, ang pinaka-importante nga, sabi namin, kailangan po na i-accept, tanggapin po ng tatanggap ng donasyon yung idodonate sa kanya. Kailangan niya pong malaman, no? Kasi kung hindi niya po malalaman at hindi niya tatanggapin, hindi po perfected, hindi po pinal, no? Hindi po ganap ang isang donasyon. Sabi nila, pwede po bang i-donate yung mga future properties? Ito na po yung sinasabi natin ng mga mana-mana. Of course not. Hindi pa po, no? Hindi po kasama po yung future properties dun sa i-donate. Doon naman po sa mga nagtatanong na, pwede po bang i-donate yung aking mga organs? So, meron po tayong, meron po tayong tinatawag na batas kung saan yung Organ Donation Act of 1991 pinapayagan naman po na tayo po ay mag-donate ng ating mga organs sa katawan. So, okay din po yun. Pwede rin po yun. Pero ang sinasaklaw po ng ating talakayan ngayon ay tungkol pa rin po sa, of course, yung properties yan. Kasi usually yun naman talaga yung mga gustong malaman, kasi may mga iba dyan na, dinonate ni ganito yung property. Alam mo ba? Tignan yung maigi ha. Ayan. So may mga questions pa rin po dito, no? Papaano naman po kung yung mga immovable property like kotse, pwede po ba i-donate? Of course, di ba? Yung mga ari-arian, mga sasakyan, ano bang sasakyan yan? Sedan, SUV, hybrid. Maganda ba yung hybrid ngayon? No? So, ganun din po. So, kailangan pa rin po ng acceptance. Okay? Yung acceptance po, no, pwede pong nandun na po sa deed of donation and o kaya naman po ay nasa separate instrument. As long as ito po ay nalaman ng tatanggap at siya po ay sinabi niyang tinatanggap niya ito, so, pwede pong nasa separate instrument. Okay? Eto naman, papaano naman po kung halimbawa nag-donate ako, pwede ko po ba siyang i-revoke? Bawiin! Laban-laban! O bawi-bawi sa donasyon! So may mga instance po na may mga donation po kasi na merong mga burden, ano po na tinatawag. May mga kondisyon na inilalagay. At kapag hindi nasunod yung kondisyon na yon, pwede pong bawiin po ng donor. For example, magbibigay ako ng lupa. At itong lupang ito ay para sa community, gagawing court. Kasi walang court sa barangay namin. Pero ang ginawa nung kapitan, imbis na barangay court ang pinatayo, nagpatayo ng sariling apartment. At kumita siya doon. So, pwedeng i-revoke ng donor yung kanyang binigay doon sa ano. Kasi, hindi nasunod yung kondisyon na kanyang hinihiling. Patayuan ng court yung kanilang barangay. Instead, pinatayuan ni Kap ng apartment at siyang kumita. Dos Compañeras. Okay, another din po, no? Halimbawa po, papaano naman po kung nag-donate ka, no? Nag-donate ka sa isang tao. Best friend mo siguro, nag-donate ka ng property. Bigla na lang
naging balasubas, no? Naging balahura, naging masama ang ugali, tapos ang dami pang mga pinagsasabing masasama sa'yo, tapos siniraan ka pa, binigyan ka ng aligasyon na ikaw daw ay isang kriminal, ikaw ay mamamatay tao, mga ganun ba, no? Naging ingrato ba, no? Napaka ingrato nung iyong pinagbigyan, no? Pwede mo bang bawiin ang iyong dinonate? Opo, pwede rin po yun, ha? Okay. So, yung mga iba po na natatanggap ng donasyon, binigay po sa inyo yan ng with generosity, saka gandahang loob. Huwag niyo naman pong suklian ng napakasamang ugali, no? Kasi pwedeng makuha din sa inyo yan, no? Kailan naman po pwede na hindi tama ang donasyon? Kailan masasabi na, uy, yung donasyon na yan, invalid. Yung donasyon na yan, walang bisa. Sa tingin ko yung donasyon na yan ay hindi papayagan ng batas. Yan, di ba? Kasi may mga donasyon po kung saan may pinagpabawal po ang batas. Ano? For example po, no, marami kang mga properties. Pero ikaw pala ay baon sa utang. No, marami kang pinagkakautangan. So, ang ginawa mo, para hindi mahabol yung mga properties mo ng iyong mga creditors na ng iyong pinagkakautangan, dinonate mo kung kani-kanino. No, yung properties mo sa kamag-anak mo, sa anak mo, at kung kani-kanino, no? Para hindi ka mahabol ng iyong mga creditors. So, yun po ay bawal. Kasi ang ginagawa mo, inanlalamang ka, no? Para ma-defraud ang yung mga creditors, para hindi sila makahabol sa'yo, pinagdodonate mo yung syempre yung mga tanggap lang ng tanggap. So, pag may mga ganong motibo, so ang donation po ay prohibited din po, no, ng ating batas. Ano pa po? Kung halimbawa naman po, no, ito very, very common po sa mga mag-asawa na merong third party. Sabi nilang pag-ibig, no, parang tubig yan. Pag maraming nakikisawsaw, mas lumalabo. Tama po ba yon? So, anong nangyayari kapag halimbawa nagkaroon ng third party o kaya nagkaroon ng mistress or paramour o yung mas kilala sa tawag na kabet, kabitsina, kalukadidang, at kung ano-ano pa, no? Ang nangyayari po kasi, yung mga property na naipundar, halimbawa ng lalaki o kaya ng babae, Mrs. or Mr., no? Para hindi mapunta, no, doon sa conjugal properties o kaya sa absolute community of properties nilang mag-asawa, i-donate niya sa kanyang mistress o kaya sa kanyang paramour para hindi mahabol ng kanyang misis at para magkaroon ng lehitimo quote and unquote, na property itong kanyang mistress o kaya kanyang paramour. Tama po ba yun? Mali din po yun. Ipinagbabawal yung donasyon na yan ng ating batas. Sabi ng ating batas, X! Hindi pwede yan, no? Diba? In fact, kapag halimbawa po, kayo po ay nag-donate ng property sa inyong mistress or paramour, pwede po siyang habulin ng inyong asawa, provided na ang inyong regime ay absolute community of property, no? At mapapatunayan na walang kakayahan, walang kapasidad ang iyong kabitsina, kabet, paramour, mistress na magkaroon ng ganong property dahil wala naman siyang pinagkakakitaan. So, pwedeng habulin po yon ng mga misis o kaya mister kung ang kanilang asawa po ay nangaliwa. Dos Compañeras. Diba? So, hindi po lahat ng donasyon ay balido. So, may mga donasyon na X hindi po pinapayagan ng batas o ipinagbabawal po ng batas. So, clear po yan ha. So, kayo po dapat ay
kung kayo nag-iisip na mag-donate sa inyong mga paramour, mga sinabi ni Attorney Cam, bawal. No? Yung mga guilty po ng adultery or concubinage at the time of donation. And mind you, meron na pong lumabas na jurisprudence kung saan sinasabi po na hindi kailangan ng conviction ng concubinage or adultery dito sa dalawang ito na nagbigay ng donasyon dahil preponderance of evidence lang po mapapatunayan na maaaring sila po ay guilty ng kasong iyon, no? Again, hindi kailangan may conviction from the courts mula po sa korte na kayo po ay guilty ng concubinage or adultery kaya ang donasyon ninyo ay hindi balido. Hindi po kailangan nun. Okay? Ito rin po, in fact nga kung yung spouse po, alam niyo po ba na ang mag-asawa ay hindi na po pinapayagan na mag-donate sa isa't isa, di ba? Except mga moderate gifts, kunyari, ano ba may mga moderate gifts nyo? Depende sa kapasidad tsaka kakayahan ng mga mag-asawa kung halimbawa kasing yama kayo ni Henry C, niregaluhan yung kanyang misis ng mamahaling sasakyan, afford niya. So, moderate gifts siguro sa kanila yun. Para sa ating mga mga aliping sagigilid. May mga moderate gifts sa atin. Happy na tayo na pag mayroon tayong sing-sing na gold lang na maliit, okay na. Moderate. Binigyan tayo ng hikaw ni Mister. Happy ka na, di ba? Sa ganun po. So, yung mga donation sa malalaking properties, no, yung mag-asawa, bawal po. Lalong-lalo na. So, sa mga mistress tsaka paramour. Mamaya mamimili na po ako ng winner natin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Pwede pa kayo humabol. Ang ating katanungan po, ano ang tawag sa malayang pagbibigay ng isang bagay o karapatan ng isang tao nang walang hinihinging bayad o kapalit na pabor? Sagutin niyo po yan sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. 2 winners po ng tig 500 pesos ang mananalo po ngayong gabi. Kasama pa rin po, Attorney Cam Cherry Ladami Molina. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Magandang gabi, kasama pa rin po Attorney Cam Cherry Ladami Molina. Hanapin nyo nga po ako sa TikTok. Meron akong TikTok account Yung mga nabibitin po sa ating programa, pag may mga questions po kayo dyan, sumasagot po ako pag may time po ako. Pasensya pag medyo busy, hindi po tayo nakakapagsagot ng ating mga viewers. Pero yung sa mga nagme-message sa atin, tinatry naman natin na sumagot kahit papaano. May question dito, no? Sabi dito, dahil merong tax ang donation, sino po ba dapat ang magbayad? Yung nagbigay ng donasyon o yung tatanggap? Depende naman po yan. So kung halimbawa may kakayahan po yung tatanggap, so pwedeng siya magbayad ng donor's tax. Total naman, siya naman po ang nag-gain doon, no? Or kung halimbawa, sobrang napakabait talaga ng donor at alam niya na yung tatanggap, kaya ngayon niya bibigyan ng properties, walang kapera-pera, so pwedeng si donor din po ang magbayad nung donor's tax. So, nasa kanila na po yung pag-iisip, no? Pag-uusap. Pag-uusap. Tapos may question pa dito, sabi, Attorney Cam, buhay pa po ang aming mother, patay na po ang dad namin, pero ang title po ay ng mga properties ay nasa mother na namin. Gusto na niya pong i-transfer sa aming magkakapatid para daw po walang away. Ano pong pwedeng gawin? Deed of sale, deed of donation, or last will? Okay. Kaya talaga, oo. So, wala namang problema. Again, ang deed of donation, pwede po yan. Meron po siyang option kung i-donate niya kung siya po ay habang nabubuhay pa, tsaka kayo po habang nabubuhay pa kayo. Or, mag-take effect po yung donation after ng kanyang pagkamatay o yung parang in effect last will po siya. Or, pwede rin deed of sale, no? Kasi, mautak po kasi ang ating BIR. Mautak ang ating gobyerno. So, ikaw man po ay mag-execute na deed of sale, ang tax po niyan, 6%. Ikaw po ay mag-donate, ang tax po niyan, 6%. Pag namatay ka, meron tax po yan, estate tax, 6%. So, wala kang makapipilian dito, no? So, aside lang sa estate tax, may mga
of course, bababa pa yung babayaran mo kasi may mga exemption dyan. So, yun ang pinaka-okay. No? Pero kung halimbawa gusto nyong pakinabangan na yung property as your own, no? Kung kayo may pamilya, may family na kayo together, sa ibang bumubuo na kayo ng sariling pamilya, pwede naman yung deed of donation. It's up to you guys. So, yung tax implication, walang takas, lahat yan 6%. Batiin ko lamang po, magandang gabi po Sir Luding Bunggaling ng Aquawood Resort. Ayan. At ganun din po sa El Rio dyan sa may Candelaria, Quezon. Magandang gabi po. Kay Papa Will, kay Mama Jovita. Ayan, kay Mama Sinta. At kay Nanay Connie Vista ng Vira Catanduanes. Magandang gabi. Sa mga nanonood po sa atin kay James Anthony Neal, God bless everyone. Benjamin Lim, Eduardo Narvaez, Margie Lim, si Jerry sa Magaysay, sabi niya, good evening po. Attorney Cam listening. J.C. Fernandez. At Wilfredo Sinense. Dennis Bonagua. And Ariel Isguera. Ayan. Sa mga gusto pa pong humabol sa ating DZRH Malakas online promo, again po, pwede po kayong sumagot sa ating katanungan na ano ang tawag, no? Sa malayang pagbibigay ng isang bagay o walang hinihinging bayad o kapalit na pabor. Dali lang, no? Gusto ko lang easy lang yung ating Malakas online promo para marami makasali. Pero sige na nga, ito na nga. Dahil marami nang sumagot sa ating Malakas online promo. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Atin sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating katanungan na ano ang tawag sa malayang pagbibigay ng isang bagay nang walang hinihinging bayad o kapalit na pabor, ang tamang kasagutan ay of course, donation o kaya naman po donasyon in Tagalog. So, yung first winner natin, natatanggap po ng 500 pesos. Walang iba kundi si Miss Merly De Vera. Miss Merly De Vera, congratulations. Meron kang 500 pesos. Abangan po kung paano nyo po makiklaim ang inyong prize. Mag-message po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page sa inyo. Ang second winner naman po natin, sagot niya ay donation. Second winner, congratulations kay Leonardo Tuble. Napakaganda naman ng iyong apelido. Leonardo Tuble. Another 500 pesos din sa'yo. Congratulations po. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating DZRH Malakas online promo. Kaya naman tuloy-tuloy lang po ang pagtutok ninyo. Ito po'y pasasalamat po ng DZRH sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming himpilan, sa aming mga anchors. Maraming salamat. Tignan mo nga naman sa Dos Compañeras. May natutunan ka na. May napanalunan ka pa. Saan ka pa, di ba? Bukas po, magpapatuloy po ang DZRH Dos Compañeras. Hanapin niyo po kami doon po sa aming Facebook page, DZRH Dos Compañeras. Like, follow, and share lang po. Kami pa rin po nakakasama ninyo. Oy, thank you pala kay kay Lakay Deo. Meron pa polo shirt sila kay Deo Macalma. Ang ating mayor ng Star City. Maraming salamat. At asahan po ninyo, no, sana maging makasama rin natin si Attorney Rina Seco. Teka, may pahabol pala siyang bate. Baka nakalimutan ko. Binabati po ni Attorney Rina Seco. Ayan, ang kanyang, hanapin ko lang Ito. Magandang gabi daw po. Happy 75th birthday to Ma'am Linda Mabunga ng Buena Vista, Marinduque. Happy birthday! Inyo pong nakasama ngayong gabi
ang panyera ng bayan, Attorney Campo, CAM, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ito po ang programang Dos Compañeras. Dos Compañeras.